The heat is on, and we have little choice but to walk under the sun. Ang kinakailangan pag tag-init, sana aware tayo na ang mga pwedeng mangyaring mga sakit sa balat tuwing tag-init, no? Number one, yung fungal infection. Dahil pawisin tayo tuwing tag-init, so pwede tayong magkaroon ng mga fungal infection. Number two, pag nabibilad naman tayo madalas sa araw, kung minsan nagkakaroon tayo ng sunburn na 3rd degree burn. No, yun yung mga nagpapaltos o nagbe-blister sa sobrang tindi ng sikat ng araw paglapat nito sa balat. At pangatlo, pwede rin tayong mag-develop ng tinatawag nating skin cancer dahil ito ay dulot rin ng matagal na pagbibilad sa araw. At kahit pumapasya lang tayo, hindi natin dapat i-take for granted ang pagbibilad sa araw. So, sa palagay niyo po, ma'am, yung mga nag-outing natin sa mga beach, lalong-lalo na ngayong padating itong mga tag-init talaga, itong Holy Week, ano po mga advice natin doon na dapat nilang gawin? Hydration muna o... Dapat talaga umiinom ka ng at least 8 to 12 glasses of water. Parang preparasyon yon para hindi ka agad-agad ma-dehydrate. At pagka-available, importante rin pong kumain ng saging para sa balanse ng electrolytes sa loob ng katawan natin. At kung may sunblock naman, maigi nang gumamit ng sunblock. Pero kung pwedeng pigilan, kagaya pag nagsiswimming, maligo before 10 a.m., magsimula ka pa niyan, maski alas 6 ng umaga, basta by 9:30 umahon ka na. Then maligo ka ulit after 2 o'clock in the afternoon. Kung pag-uusapan ang kalusugan ng balat, kinakailangan ay naka-long sleeves tayo, lalo na kung tayo ay water sports or even yung mga sports under the sun at nang para maproteksyonan ang ating balat. Be it walking down the street or basking under the sun, kailangan ng pag-ingatan ang balat. Pag tag-init, kinakailangan mag-lotion nga tayo kasi halimbawa lang parang pag nagluluto ka, kinakailangan lagyan mo ng mantika, 'di ba? O kaya ng tubig para hindi masyadong ma-dehydrate yung niluluto. Ganun din ang ating balat, no? Para hindi tayo masyadong masunog, kinakailangan well moisturized ang ating balat. So, tamang maglagay tayo ng mga lotion. Water-based lotion is also good para refreshing ang pakiramdam. Yung ordinaryong lotion, pwede rin, pero wala itong mga sun protection factor. So, mas maganda para all-in-one, sunblock lotion ang ilagay natin. At ang isa pa rin, alam mo tayong mga Pilipino, napakahilig natin magpaputi. Kung ano-anong mga pills at ineksyon ang tinutusok natin sa ating katawan para lang pumuti. Ngayon, nakalimutan natin na tayo ay nasa tropical country at ngayon ngang tag-init. Itong pagbibilad natin sa arawan ang magkukos ng tinatawag nating melasma or pigmentation. Ito po yung mga patsi-patsing mga peka sa mukha. Kung minsan sa katawan meron din, lalo na pag mahilig mag-sunbathing. So, yun lang kailangan nating ingatan dahil ang tindi ng sikat ng araw at ang dalas ng pagbibilad sa arawan ay magkukos ng melasma or pigmentation or mga pekas na napakahirap pong tanggalin. Hindi po namin talaga makuha ang tunay na solusyon dyan sa mga melasma or pigmentation. It's not only the skin that's under threat by the sun. We need to take care of our crowning glory. Yung pagdadandruff, ito ay isang form of seborrheic dermatitis na kung minsan ay mag-lead into fungal infection na rin. So, ang relasyon nito pag tag-araw, pawisin lagi ang ating ulo, kaya nagpo-form ng mga ganitong klaseng condition sa sa anis natin. Kinakailangan syempre often ang paliligo natin, no? Para hindi tayo maipon na ng pawis sa ating anis or sa scalp. At the same time, we can also recommend mga anti-dandruff shampoo, no? At hanggat maaari, siguro stay away tayo from
the direct exposure of the sun. Kasi talagang nakikinikinit ako na ang tindi ng sikat ng araw ngayong tag-init. Tapos ang mga bungang araw naman, ito ay cause din ng pagpapawis. Kinakailangan pag pinapawisan tayo, punasan agad at tuyuin. Dahil ito pong pawis ang siyang nagiging cause of skin irritation na nagbubunga ng tinatawag nating skin rashes, prickly heat, or bungang araw. Apart from blisters and burns, constant sun exposure can lead to serious problems. So, lalo na yung mga iba nating mga kasama na ang trabaho ay talagang nasa ilalim ng araw. Halimbawa, yung construction workers, yung mga sales na naghahanap ng mga kliyente, lakad ng lakad sa labas, di ba? Yung mga nagtitinda ng mga kung ano-ano sa mga sidewalk, dahil madalas sila sa arawan. Siguro more than 8 hours ang pagbibilad nila sa araw at hindi naman sila naglalagay ng kahit na anong protection, well, definitely, sila ang mas exposed at mas may predisposition sa mga sakit kagaya ng skin cancer. Usually, lalo na dun sa mga nakatira sa mga dry at very low ang humidity, mas mabilis mag-wrinkle ang balat. Ngayon, ganun din naman pag madalas tayong magbilad sa arawan kasi nga nadidehydrate ng ating balat tuwing nagbibilad tayo. So, I would definitely recommend na, number 1, we have to limit our exposure to the sun para hindi ma-dehydrate ang ating balat. Pangalawa, kinakailangan naman maglagay tayo ng mga moisturizers para kahit maarawan tayo, hindi masyadong matuyot ang ating balat. Sa tag-init, mas lalo nating pinaiigting ang kampanya sa kalinisan. Ang mga estero, kanal o mga baradong waterways, puspusan nating nililinis sa buong Metro Manila para hindi ito tirahan ng mikrobyo na nagdadala ng sakit. Para maiwasan ang paglala ng sitwasyon pagdating sa tagulan, aktibo ang ating mga lokal na pamahalaan, mga barangay at mga mamamayan sa proyektong yan. Kaya wag nating lubayan ang paglilinis at pagsesegregate, mga kababayan. Unang-una po, pag nalinis na natin itong lugar, paglalagay po tayo ng bakod dito, babakuran natin ng kaunti, may steel pens. Pagkatapos noon, kakausapin natin lahat ng mga nasa tabing ilog o nasa tabing creek para po banggitin sa kanila yung proper disposal ng kanilang mga garbage. And papag-usapan natin sila from siguro weekly para ipaalam sa kanila na ito yung mga system na dapat nilang ginagawa at huwag nilang gawing trash can yung ating mga creek. Dati na po akong voluntaryo dito, senior pa yung mayor. Tumutulong po ako maglinis. Kaya nga po, kung kami ngayon nandito sa nung dumami po ang bahay, doon na lang po nagkaroon ng maraming basura. Ayun po, tumutulong naman ako, sinasaway ko yung iba, ayaw naman po magpasaway.